Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Ito po ang ikalimang araw namin dito sa Rome, Italy. Bali kakapag-check out lang po namin dun sa una naming apartment. At ngayon po ay lilipat naman kami dun sa aming pangalawang apartment na nirentahan na medyo malapit po sa dagat. Halos 1 oras at kalahati po ang kailangan naming biyahihin sa train para po marating yung aming susunod na pupuntahan. Bali ito po ay outside na po ng Roma. At habang papalapit po kami ng papalapit ay lalo po kami na-excite dahil nakikita na po namin ang dagat. At after nga po ng 1 oras at kalahati ay heto, narating na po namin yung stasyon na kailangan naming babaan. At ito po yung Anzio Station. At simula po sa station na to ay nilakad na lang po namin papunta sa apartment. Buti na lamang po at medyo palusong po itong dinadaanan namin kaya't hindi po mahirap kahit may daladala kaming maleta. At after po ng 7 minutes na paglalakad ay heto po at narating na po namin ang apartment. Sobrang high-tech na po talaga ng teknolohiya ngayon sapagkat binuksan lang po namin ang main door gamit ang aming telepono. At pagdating naman po dito sa pinto mismo ng apartment ay telepono lamang din po ang aming ipinagbukas. Wala na po kaming nakita na receptionist para makapasok po sa aming kwarto. Sobrang nagutom po kami sa paghihila ng aming mga maleta. Kaya't heto, Jollibee pa rin po ang aming pananghalian. At after po naming makakain ay naghanap muna po kami ng palengke para naman po sa aming panghapunan. Hindi ko na po naipakita pero sa part na ito kami po ay nakapamalengke na. At sa part po na ito ay nagre-ready naman po kami para pumunta na sa dagat. Heto po at excited na po ulit kami na makakita ng dagat. After po ng ilang minutong paglalakad ay heto nga po at narating na namin ang Dalampasigan. Ngayon po ay alas 5 na ng hapon at medyo late na. Kaya kakaunti na rin po ang tao dito na naliligo. Ganun pa man ay umarkila pa rin po kami ng 2 folding bed para naman po makapag-relax ng konti. Heto nga po at after po ng ilang taon ay ngayon lang po ulit nabasa ng tubig dagat ang aking mga paa. Napakapino po ng buhangin at napakalamig ng tubig dahil nga po medyo hapon na. Ganun pa man kahit po medyo malamig ang tubig ay baliwala po ito kay Roy Ben. Basta't ang mahalaga ay makapaglaro siya sa alon. Yan po talaga ang gusto niya, ang magpahabol sa alon. Meron nga po pala silang inilagay na breakwater dito sa may bandang unahan ng dagat. At ito po ay aming pinuntahan ni Roy Ben. At habang nandito po kami ni Roy Ben ay ayon naman po si Mrs. nakahiga po doon sa 2 folding bed na amin pong inarkila. May mga tao pa rin po kayong mapapansin pero hindi na po siya ganun karami. At maya-mayang kaunti po ay sinamahan na rin po ni Rain si Roy Ben para maglaro at maligo. Ayan po at nagbibuild po sila ng castle gamit po yung buhangin. At maya-mayang kaunti po ay ayan sabay na rin po silang naligo. Medyo malapit nga lamang po pala ito sa bahay nila Casey. Kaya't sinabihan namin siya na sumunod dito. Kaya naman po umuna na kami ni Mrs. na umuwi sa apartment para magsimula ng magluto. For dinner? I don't know. Tinapay. So magluluto po si Mrs. ng hindi ko po alam ang tawag. Na naman, hindi mo na. Na naman. Basta't alam ko po ay pasta. Dahil nandito kami sa Italia. So, pasta. Always pasta. Hindi daw po pwedeng sabihin na noodles dahil nasa Italia. Hindi naman talaga. Hindi naman talaga. Ayan, at pati po ako ay tumulong na rin po sa pagpe-prepare. At maya-mayang kaunti po ay heto, nandito na nga po si Casey. At inumpisahan na rin po namin ang kumain. Pero sa totoo lamang po ay talagang ibang-iba po ang lasa ng pasta dito po sa Italia. At after po naming makakain at makapagkwentuhan ay heto, hihahatid na po namin si Casey sa kanyang sasakyan para umuwi sapagkat maaga pa rin po ang pasok niya kinabukasan. At nung kami po ay pabalik na ay nadaanan namin itong tindahan ng sapatos na kahit hating gabi na ay bukas pa rin.
Kaya naman po, bumili na rin si Rain ng isang pares. At after pong makabili ni Rain ay naglakad-lakad pa rin po kami ng konti dito po sa may tabi ng dagat. Sa totoo lamang po ay nakakamiss po ang ganitong sitwasyon na kahit hating gabi na ay marami pa ring tao ang makikita mo dito sa kalsada, sapagkat sa Austria po ay bawal na mag-ingay pagdating ng alas 10 ng gabi at wala na rin po kayong makikitang tao ng mga ganitong oras. Dito po ay meron din po kaming nakikita na mga nag-i-street show pa. Ayan po, at after po naming mamasyal ay nag-decide na rin po kaming umuwi para makapagpahinga. Hanggang dito na lamang pong muli. Maraming salamat po and God bless.